Paano ba lumago ang inyong mga YouTube channel? Bakit kaya malalaking influencers or vloggers is madali silang sumisikat sa kanilang mga content na ginagawa? Like ni Kapinpin Brothers or Sir Gavin, nakikicommunicate sila o nakikicooperate sila sa iba pang mga vloggers o di ba? At kaya sila sumikat. Hello kaibigan! Ayan. So welcome back to my YouTube channel and welcome back kaibigan. Ayan. So in this video, ituturuan kayo kung paano ba lumago ang inyong mga YouTube channel. Kung isa ka sa mga content creator or bago mga vlogger dito sa YouTube, Facebook, or TikTok, or alam kong naghahanap ka rin ng solusyon kung paano ba lumago ang isang YouTube channel or YouTube channel mo, kaibigan. Ayan. So in this video, turuan kayo kung paano ba yan gawin or bibigyan ko kayo ng mga strategy. Ayan, mga best strategies. So sa akin is based on my experience lang to kay YouTube. Ayan. So itong video na to or strategy na ibibigay ko sa inyo is mga sariling pananaw ko lang po. Ayan. So napakadali lang po talaga. Lalo-lalo na si algorithm is kailangan niyo po malaman kung paano yan mag-work. Ayan. O di ba? So ganyan lang kadali. Sabihin mo algorithm, mag-work ka. So ganyan lang. Parang ganyan lang kadali ah. So kailangan mo talaga ng pag-aralan at mag-search kung paano ba talaga lumago rito sa YouTube channel. Ayan. Dito sa YouTube, TikTok, or Facebook. Ayan. So kailangan talaga natin pag-isipan o pag-aralan yan. So dito is bibigyan ko yun ng mga strategy kung paano. So ganyan yung mga naging parang sekreto ng mga vloggers. Kaya madali silang lumago. Ayan. Kung ikaw ay ang vlog mo is about sa self-vlogging or ano pa ang mga ginagawa mo sa buhay mo is binablog mo. So pwede ka magipag-collaborate sa iba pang mga vlogger para mas maraming viewers or maraming mga followers or subscribers ang pumapasok sa inyong YouTube or Facebook. Ayan. O di ba? So ganyan lang yung ginagawa ng iba pang vlogger. At saka the next one is yung yung self-confidence. Ay napakalaki ng kanilang confidence or tiwala sa sarili. Ayan. Kahit gaano pa kahirap sa vlogging, ay kinakaya nila at always silang nakaganito. Ayan, nakangiti. Ganyan yung sekreto ng ibang mga vloggers. Self-confidence lang talaga yung kailangan natin dito sa pagbablog. Dahil yung vlogging is hindi naman ganon ka hirapan. So hindi ganoon ka hirap gawin. So kailangan mo talaga ng tiwala sa sarili at huwag kang mahiya. So pakita mo kung ano ka. So ganyan lang yung dito sa vlogging. Ayan. So yung pangatlo naman ay yung ating mga YouTube. Kung mayroon isa kang YouTuber, ay kailangan mo ring iset or alamin yung mga YouTube content na gagawin mo. Yung YouTube niche. Ayan. So yung YouTube tutorial. Ganyan. So yung YouTube or vlogging na gagawin mo. Like for example, yung gagawin mo ay about sa content or about sa tutorial online. So kaya ng ginagawa ko ay kailangan mo rin ng mga variable resources or mga kaalaman bago ka maghatid sa kanila. So kailangan mo munang malaman kung ano ba yung mga gagawin dahil useless naman kung wala kang alam at magbibigay ka lang ng mga pangit na mga detalye. So di ba? So walang magsasubscribe sa iyo o walang magtitiwala sa iyo na mga tao. At speaking of content, kaibigan, ayan, kung gusto mo malaman kung ano ba yung mga iba't ibang content or viral content ngayon or niche sa ating mga social media, ay comment down below at gagawa natin yan ng video. So pag-aralan ko rin yan kung paano ba madaling sumikat, ayan, kung paano ba madaling kumita gamit yung mga content na yun. So, di ba? So, yun, comment kayo dyan sa baba, kaibigan. So, kailangan mo talaga ng variable resources or kaalaman bago ka sumabak dito sa pag-YouTube or pag-vlog sa social media. So, ayan. O diba? So, dito sa social media o vlog is wala ka naman talaga kailangan dokumento, wala kang kailangan bayaran, wala kang tax na babayaran, at purong self-confidence at tiwala sa sarili lang talaga yung gagawin natin dito at kaalaman. So, importante talaga yung kaalaman, kaibigan. Kapag wala ka niyan is huwag ka na mag-vlog dahil useless lang naman yung ginagawa mo, di ba? So, yun. At kung ang vlog naman is about sa pranking, ayan, mga prank, mga self-vlogging, yung mga araw-araw na ginagawa mo is binablog mo. So, ang kailangan mong gawin dyan is doon sa makipag-cooperate ka sa mga kaibigan mo na vlogger.
Ayan. So, di ba? Makipag-collaborate ka sa kanila o makipag-operate ka sa kanila every video sa gagawin mo. Dahil napakadali or laki ng epekto niyan para sa inyong mga content na ginagawa araw-araw. So, useless talaga yung pakipag-collaborate mo kung mahihiyain ka, nahihiya ka, o wala kang tiwala sa sarili mo, ay wala talaga kang mapapala or wala kang mapupuntahan dyan sa ginagawa mo. So kung ganyan ka, kaibigan, ay sinasuggest ko sa inyo na tumigil ka na. Ayan. So tumigil ka na dahil wala kang mapapala dyan sa ginagawa mo. Ikaw lang yung napapahiya. Ayan. Dahil kailangan mo talaga ng self-confidence sa iyong sarili. Yan. So yan talaga yung parang naging isang puhunan ng mga isang vlogger. Ayan. So kagaya ng mga vloggers na napakataas ng narating sa buhay dahil isinantabi nila yung kahihiyan or pagkamahiyain. Dahil alam nila kapag mahihiya sila sa vlog is maraming mga taong matatawa sa kanila at hindi matutuwa at bababa ang kanilang mga ratings. So ganyan lang. Yan. O di ba? Kapag makikita mo yung mga big YouTubers or vloggers na napakataas ng narating sa buhay. So, yun lang kaibigan. Ayan. So, para sa akin, so, based of my experience and opinion lang po yun. So, iba't iba naman po tayo ng opinion sa buhay or isa ka ng vlogger at meron ka na experience sa pagbablog, ay comment down dyan sa baba kaibigan para malaman din natin or malaman ng ibang mga viewers na ganyan pala or meron pala except sa mga sinasabi ko is meron pa sila matutunan dahil sa inyo. Ayan, so by the way dyan kaibigan, so may tanong ako sa inyo. Bakit kaya yung mga malalaking influencers or vloggers is madali silang sumisikat sa kanilang mga content na ginagawa, lalo-lalo na sa Facebook? Ayan. So, parang kung isa kang content creator or vlogger, so maintindihan mo talaga kung gaano kalaki or gaano ka lawak ang influensya ng social media sa panahon natin ngayon. So, sa akin na nakikita or sa aking pananaw lang to, sariling opinion ko lang to, kaibigan. Kaya mabilis na lumago ang ibang mga vlogger like ni Kong TV, like ni Ivan Alawi. Dahil alam nyo ba, yung isa sa mga strategy or sekreto na ginagawa nila is nakipag-collaborate sila sa ibang mga vlogger. Ayan. So, pwede kayo, kung isa ka sa mga content creator, like ni Kapinpin Brothers or Sir Gavin, nakikicommunicate sila o nakikicooperate sila sa iba pang mga vloggers, o di ba? At kaya sila sumikat at lumago. So, yung mga small YouTubers or vloggers, so pinupuntahan si Sir Gavin at nagbablog sa kanilang mga house tour, ganyan, so nakipag-collab, tawag doon is collaborate. Nakipag-collab sila sa kang Sir Gavin at yung mga viewers sa Sir Gavin is makita po yung video niya at papanoorin niyo po yung video niya at doon na po siya kikita or magkakaroon ng maraming viewers sa video na yun. So ganyan, collaborate yung isa sa mga parang sikreto ng ibang mga vloggers. So kapag hambing po natin yan sa ating sarili o sa ating mga kaibigan is para na tayo nakipag-communicate sa ating mga kaibigan. O di ba? Lalo-lalo na sa Facebook. Ayan. So, parang kung isa kang content creator or vlogger, so maintindihan mo talaga kung gaano kalaki or gaano ka lawak ang influensya ng social media sa panahon natin ngayon. So, sa akin na nakikita or sa aking pananaw lang to, sariling opinion ko lang to, kaibigan. Kaya mabilis na lumago ang ibang mga vlogger like ni Kong TV, like ni Ivan Alawi. Dahil alam nyo ba, yung isa sa mga strategy or sekreto na ginagawa nila is nakipag-collaborate sila sa ibang mga vlogger. Ayan. So pwede kayo, kung isa ka sa mga content creator like ni Kapinpin Brothers or Sir Gavin, nakikicommunicate sila o nakikicooperate sila sa iba pang mga vloggers, o di ba? At kaya sila sumikat at lumago. So, yung mga small YouTubers or vloggers, so pinupuntahan si Sir Gavin at nagbablog sa kanilang mga house tour, ganyan, so nakipag-collab, tawag doon is collaborate. Nakipag-collab sila sa kang Sir Gavin at yung mga viewers sa Sir Gavin is makita po yung video niya at papanoorin niyo po yung video niya at doon na po siya kikita or
magkakaroon ng maraming viewers sa video na yun. So ganyan, collaborate yung isa sa mga parang sikreto ng ibang mga vlogger. So kapag hambing po natin yan sa ating sarili o sa ating mga kaibigan, is para na tayo nakipag-communicate sa ating mga kaibigan. O di ba? By the way kaibigan, kung nagustuhan o nakatulong tong video na to sa inyo, I don't forget to like kaibigan para malaman ko po kung sino po yung mga natulungan ko dito sa video tutorial natin ngayon. Ayan. So thank you po talaga sa panonood kaibigan. And I hope nakatulong tong video na to kung paano lumago at dumami yung views sa ating mga YouTube or vlogging. Ayan. So thank you po sa panonood kaibigan and God bless.